Nagsisimula ang pelikula sa X-Men, The Last Stand noong 1986, kung saan bumisita sina Charles Xavier at Eric Lensher sa bahay ni Jean Grey para kumbansihin siyang sumali sa Xavier's Institute for Gifted Youngsters. Humanga ang mga magulang ni Jean sa brochure, pero nagtataka ang kanyang ama kung ano ang gagawin nila sa sakit ni Jean. Nagtaka si Eric dahil imbes na ipagmalaki ang kapangyarihan ng anak nila, iniisip nilang may sakit ito. Hiniling nilang makausap si Jean nang silang tatlo lang, at ipinaliwanag na pareho rin silang mutants tulad niya. Pero hindi naniwala si Jean at sinabi niyang walang katulad niya, bago niya pinalutang sa ere ang lahat ng sasakyan at mga bagay sa paligid para patunayan ang kanyang kapangyarihan. Humanga si Eric habang tinanong naman siya ni Xavier kung gusto ba niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, o hayaan itong kontrolin siya. Pagkalipas ng 10 taon, kinakabahan si Warren Worthington II nang ayaw lumabas ng kanyang anak na si Warren Worthington III sa banyo matapos ang mahigit 1 oras. Nang pilitin niya itong buksan, tumambad sa kanya ang katotohanan na mutant ang kanyang anak dahil sinusubukan nitong putulin ang sarili nitong mga pakpak habang umiiyak. Sa kasalukuyan, nagpapahinga lang si Logan habang ang iba pang X-Men ay nagtatago mula sa robot na nagpapaputok ng laser na umatake sa kanila. Pinagsabihan siya ni Storm na seryosohin ang laban, at nang papalapit na ang robot, inutusan niya ang lahat na tumakbo. Pero sinabi ni Logan kay Colossus na ihagis siya papunta sa robot kahit tutol si Storm. Nagawa niyang mapunit ang ulo ng robot at ihagis ito sa sahig, dahilan para matapos ang simulation. Nainis si Storm at pinaalalahanan si Logan na defense class lamang iyon, pero walang pakialam na sinabi ni Logan na ang pinakamahusay na depensa ay opensa. Nagkaroon naman ng tensyon sina Rogue at Bobby matapos yakapin ni Kitty si Bobby para iligtas ito sa pag-atake kanina sa klase. Dahil dito, ipinahayag ni Rogue ang kanyang lungkot dahil hindi niya kayang hawakan ang sarili niyang nobyo nang hindi ito nasasaktan. Samantala, patuloy pa ring nagluluksa si Scott sa pagkamatay ni Jean. Kinausap siya ni Logan at sinabing kailangan na niyang mag-move on dahil lalo lang niyang sinasaktan ang sarili niya. Habang nangyayari iyon, dumalo si Hank sa isang pagpupulong kasama ang matataas na opisyal na nangangasiwa sa Mutant Affairs. Sinabi nila na nahuli na nila si Mystique at plano nila itong ikulong sa bago nilang piitan na kahit siya ay hindi matatakasan. Iniimbestigahan si Mystique tungkol sa lokasyon ni Eric, pero paulit-ulit siyang nagpapalit ng anyo kaya lalong nainas ang investigator, bago niya walang kahirap-hirap na binugbog ang lahat ng gwardya sa loob ng silid. Ipinaliwanag ng presidente kung bakit hindi na sila maaaring makipag-negotiate sa mga mutants, at sinabi niyang nahuli si Mystique habang ninanakaw ang file tungkol sa antibody ng Worthington Labs na kayang supulan ang X-gene na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mutants. Iniaalok din nila ang cure sa kahit sinong mutant na gustong sumailalim dito. Sinabi nila kay Hank na kailangan nila ang kanyang diplomatic skills para pakalmayan ang mga mutants dahil siguradong magiging marahas ang reaksyon ng mga ito. Samantala, nagtuturo si Xavier sa kanyang klase nang bigla niyang maramdaman na may mali, kaya agad niyang pinauwi ang klase. Pinuntahan niya si Storm, na nakapagpakawalan ng masamang panahon dahil sa kanyang emosyon. Sinabi ni Storm na hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na nagtatago ang mga mutants. Pero sinabi ni Xavier na hindi sila nagtatago, at pinaalalahanan siyang laging mag-ingat. Sinabi rin niya na nagbago na si Scott matapos mamatay si Jean, kaya may pagkakataon na si Storm ang pumalit sa kanyang posisyon. Dahil dito, napansin ni Storm na tila may itinatago si Xavier. Pumunta sila sa opisina at nagulat nang makita si Hank doon. Ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa antibody, at sinabi naman ni Xavier na magdadaos ng press conference ang Worthington Company para opisyal itong ipakilala sa publiko. Sa conference, sinabi nila na ang mga mutants ay parang mga taong may sakit lamang at maaari na silang magamot. Naging interesado rito si Rogue kaya dali-dali siyang pumunta sa opisina ni Xavier para kumpirmahin kung maaari nga ba siyang gumaling. Pero sinabi ni Storm na walang mali sa pagiging mutant. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga mutants kung saan nahati sila sa dalawang panig. Ang isa ay naniniwalang gusto silang lipulin ng gobyerno gamit ang cure, habang ang isa naman ay naniniwalang voluntaryo lamang ito kaya maaari nilang turuan ang gobyerno tungkol dito. Umakyat si Eric sa entablado at binalaan sila na nagsimula na ang paglipol sa kanilang lahi. Sinabi niya na maaari silang maghintay sa hindi may iwasang genocide, o sila mismo ang kumilos para pigilan ito. Talk pretty tough for a guy in a cape. Back off. You're so proud of being a mutant. Where's your mark? No needle shall ever touch my skin again. You know who you're talking to? Doon niya nakilala ang mutant na si Callisto, na bukod sa napakabilis ay may kakayahan ding maramdaman ang lokasyon at kapangyarihan ng ibang mutants. Kaya inutusan siya ni Eric na hanapin si Mystique para sa kanya. Samantala,
Inililipat si Mystique sa ibang kulungan ni Trask, ang pinuno ng Department of Homeland Security. Habang nangyayari iyon, pumunta naman si Hank para makipagkita kay Jimmy, na kilala rin bilang Lich, isang mutant na may kakayahang automatikong tanggalin ang mutation ng sino mang malapit sa kanya. Nagulat si Hank dahil nang mapalapit siya kay Jimmy, muli niyang nasal-ayan ang kanyang normal na kamay matapos ang maraming taon. Samantala, hindi pa rin makamove on si Scott sa pagkawala ni Jin kaya nagmaneho siya papunta sa Alkali Lake, ang lugar kung saan ito namatay. Biglang nagpakita roon si Jin, dahilan para mapuno ng saya si Scott. Pero habang naghahalikan sila, bigla siyang pinatay ni Jin. Agad naramdaman ni Xavier na may mali kaya ipinadala niya sina Storm at Logan sa lawa. Pagdating nila roon, nakita nila ang mga batong lumulutang, salamin ni Scott, at ang walang malay na si Jin. Sa X-Mansion, sinabi ni Xavier kay Logan na si Jin lamang ang nag-iisang Class 5 mutant na nakilala niya at wala halos hangganan ang kanyang potensyal. Ipinaliwanag niya na noong bata pa si Jin, gumawa siya ng mental barrier sa isip nito para ihiwalay siya sa kanyang subconscious powers, na naging dahilan para magkaroon siya ng dalawang personalidad. Ang isang bahagi ay kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, habang ang natutulog na bahagi na tinatawag na Phoenix ay nagtataglay ng napakalakas at mapanirang kapangyarihan. Nagalit si Logan at sinabi niyang walang karapatan si Xavier na ikulong ang kapangyarihan ni Jin laban sa kagustuhan nito. Pero hindi siya pinansin ni Xavier at tumangging ipaliwanag pa ang kanyang ginawa. Samantala, naging operational na rin ang Cure Center sa lungsod. Si Warren III ang isa sa mga unang sasailalim dito, pero nang itali siya para turukan ng antibody, kinakabahan niyang ipinakita ang kanyang mutant form habang sinasabing ayaw niya nito. Bigla siyang tumalon palabas ng bintana at lumipad sa itaas ng mga mutant na nakapila para sa Cure, habang ang iba naman ay nagtitipon para tutulan ito. Sa kabilang banda, hinarang ni Eric ang convoy at mabilis na pinalaya si Mystique. Told you so. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang listahan ng iba pang mutant prisoners at pinalaya sina Multiple Man at Juggernaut. Pero may isang gwardya na nagkamalay at nagawang gamitin ang Cure bilang sandata laban kay Eric. Bago pa siya tamaan, hamarang si Mystique at siya ang tinamaan ng antidote, dahilan para mawala ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, iniwan siya ni Eric at sinabing hindi na siya kabilang sa mga mutants. Nakakalungkot daw dahil dati ay napakaganda niya. Nang mabalitaan ni Hank ang nangyari, agad siyang nagbitiw sa kanyang posisyon sa gobyerno para lubusan ng suportahan ang kapwa niya mutants, dahil hindi niya alam na gagamitin pala bilang sandata ang Cure. Samantala, nagising si Jin at napansin ni Logan na hindi na ito ang babaeng dati niyang kilala matapos nitong amining siya ang pumatay kay Scott. Labis na nagulo ang isip ni Jin kaya nakiusap siya kay Logan na patayin na siya. Pero muling lumitaw ang kanyang alternate personality at itinulak si Logan bago lumabas ng silid. Samantala, sinabi ni Eric na gagamitin niya ang sandatang may Cure injections para makahikayat ng marami pang mutants na sumama sa kanyang grupo, at balak niyang maghanap pa ng iba. Sinabi naman ni Callisto na may naramdaman siyang napakalakas na mutant power na Class 5, at mas malakas pa raw ito kaysa kay Eric. Kaya agad niya itong inutusang hanapin ang mutant na iyon. Habang nangyayari iyon, napagtanto ni Xavier na nagising na ang Phoenix at bumalik ito sa bahay kung saan siya lumaki. Agad siyang pumunta roon, pero nadatnan niya rin doon si Eric. Pumasok silang dalawa sa loob habang sinasabi ni Xavier kay Jin na gusto lamang niya itong protektahan. Pero iba ang mungkahi ni Eric. Ipinaliwanag niyang matagal nang pinipigilan ni Xavier ang tunay na kapangyarihan ni Jin, kaya panahon na para maging malaya ito. Biglang nagsimulang manginig ang buong bahay kaya sinubukan ng X-Men na pumasok, pero hinarangan sila ng mga mutants na kakampi ni Eric. Look at me, Jean. I can help you. Look at me. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Xavier at nakiusap kay Jin na umuwi na, dahil pamilya ang turing niya rito. Pero tumanggi si Jin na papasukin siya sa kanyang isip. Muling lumitaw ang Phoenix at winasak ang buong bahay. No, Jean! Jean!
Don't let it control you. Sa harap mismo ni Logan, tuluyang naglaho si Xavier matapos siyang ma-vaporize ng Phoenix bago ito sumama kay Eric at umalis. Nagluksa sina Logan at Storm sa pagkawala ni Xavier, at nagkaroon ng emosyonal na libing para sa kanya sa institusyon. Kinagabihan, umiiyak si Kitty dahil pakiramdam niya ay mag-isa na siya ngayong wala na si Xavier. Kaya nagyelo si Bobby ng fountain para makapag-ice skating siya, bagay na ikinagselos ni Rogue. Umalis si Rogue, pero nadatnan siya ni Logan at tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi ni Rogue na natatakot siya sa kanyang kapangyarihan at gustong maranasan ang normal na haplos ng tao. Kaya sinabi ni Logan na rerespetuhin niya ang desisyon nito na magpagamot kung sigurado na talaga siya rito. Sa kabilang banda, dahil kakampi na niya si Jin, naghanda si Eric na lusubin ang Cure Center para patayin si Jimmy. Para tapusin ang usapan, sinabi ng isa sa mga mutants na hindi nila dapat pinatay si Xavier. Pero sinabi ni Eric na iyon ang pinakamalaki niyang pagsisisi, dahil kinailangan mamatay ni Xavier para mabuhay ang kanilang pangarap. Samantala, tinanong ni Bobby sina Logan, Storm, at Hank kung ano na ang mangyayari sa paaralan. Sinabi ni Hank na marahil ay mas mabuting matapos na rin ang institusyon kasama ni Xavier. Pero tumutol si Bobby at sinabing maraming mutants ang wala ng ibang mapupuntahan. Biglang dumating si Warren Worthington III at sinabing may nagsabi sa kanya na ligtas na lugar ito para sa mga mutants. Agad namang umaksyon si Storm at sinabing mananatiling bukas ang paaralan. Naghanap pa siya ng silid na maaaring tuluyan ni Warren. Samantala, nasa puntod ni Xavier si Logan nang bigla niyang marinig ang boses ni Jin sa kanyang isip, katulad ng nangyari kay Scott noon. Dahil dito, agad niyang inimpake ang kanyang mga gamit para umalis. Pero pinigilan siya ni Storm. Sinabi ni Storm na pinatay na ni Jin sina Scott at Xavier, kaya panahon na para tanggapin ni Logan na hindi na ito ang dating Jin na minahal niya. Pero sinabi ni Logan na may pag-asa pa rin at umaasa siyang muling babalik ang tunay na pagkatao ni Jin mula sa Phoenix. Sinabi naman ni Storm na si Jin mismo ang pumiling sumama kay Eric, kaya panahon na rin para mamili si Logan kung kaninong panig siya papanig. Pumunta si Bobby sa Cure Center para hanapin si Rogue, pero hindi niya ito nakita. Sa halip, biglang sumulpat si Pyro at sinimulan ang unang pag-atake mula sa panig ni Eric. Make a move. Same old Bobby. Kalaunan, naglabas si Eric ng video kung saan sinabi niyang ang unang pag-atake ay simula pa lamang ng digmaan hanggat umiiral pa rin ang Cure. Binalaan niya rin ang lahat na sisiguraduhin niyang hindi na magiging ligtas ang mga lungsod. Hinikayat din niya ang kapwa mutants na sumama sa kanyang adhikain. Dahil dito, sinabi ng presidente na isa na itong pambansang banta sa seguridad, kaya iniutos niyang ipadala ang mga sundalo na may dalang Cure weapons sa Worthington Labs. Sinabi rin niyang ibibigay niya kay Eric ang digmaang gusto nito. Ipinakalat ang hukbo at tiniyak nilang aalisin ang lahat ng metal na armas ng mga sundalo. Sa halip, binigyan sila ng bagong plastic weapons na may lamang Cure injections. Samantala, nagtungo si Logan sa kagubatan matapos niyang marinig muli ang boses ni Jin. Doon, hinarap siya ng maraming mutants na nagtatrabaho para kay Eric. Pero natalo niya ang mga ito at nagsuot ng hood para makasama sa hukbo ng mutants nang hindi nakikilala. Nagbigay naman si Eric ng talumpati tungkol sa sandatang nakatutok kay Jin, at lantaran niyang sinabi na gagamitin nila ang Cure laban sa kahit sinong mutant na haarang sa kanila. Pumasok si Jin sa kagubatan at sinundan siya ni Logan, pero agad siyang itinulak ni Eric sa puno nang matuklasan siya nito. Sinabi pa ni Eric na naaamoy niya ang adamantium ni Logan kahit 1 milya pa ang layo nito. Sinabi ni Eric na hindi niya pinipigilan si Jin laban sa kagustuhan nito, pero sinabi ni Logan na hindi alam ni Eric kung gaano kapanganib ang kinakaharap niya. Nang tumanggi si Logan na umalis nang wala si Jin, agad siyang inihagis ni Eric palayo sa kailaliman ng kagubatan. Samantala,
Dahil puno ng galit at sama ng loob, ibinigay ng nawalan ng kapangyarihang si Mystique sa FBI ang lokasyon ng base ni Eric. Agad itong ni-raid ng mga autoridad, pero ang tanging nakita nila ay si Multiple Man at ang kanyang mga kopya, na siyang ginamit bilang pain para iligaw sila. Napagtanto ng presidente na panlilin lang lamang iyon at nagtaka kung nasaan na sina Eric at ang kanyang hukbo. Kinabukasan ng umaga, inutusan ni Eric ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa pag-atake. Samantala, nagmadaling bumalik si Logan sa institute at sinabi kay Storm na papunta sina Eric sa Alcatraz. Dahil dito, nagsuot silang lahat ng kanilang battle suits. Sinabi rin ni Logan kay Hank na may buong hukbo si Eric sa kanyang panig. Napansin ni Bobby na 6 lang silang handang lumaban, at inamin ni Logan na daw talaga sila sa bilang. Pero sinabi niyang kung hindi sila lalaban, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Xavier, at hindi nila maaaring hayaang mangyari iyon. Sa kabilang banda, biglang nagsimulang manginig ng malakas ang Golden Gate Bridge dahilan para huminto ang lahat ng sasakyan. Nagsitakbuhan ang mga tao dahil inakala nilang lindol iyon, habang nanginginig naman sa takot ang mga pamilya sa paligid. Pagkatapos nito, dinala ni Eric ang kanyang hukbo sa tulay bago niya binuhat ang buong Golden Gate Bridge gamit ang kanyang kapangyarihan at ginamit itong daan papuntang Alcatraz, ang maliit na isla kung saan matatagpuan ang Cure Center. Pagdating nila roon, sinabi ni Callisto kay Eric na nasa southeast corner ng gusali ang batang si Jimmy. Kaya agad inutusan ni Pyro ang mga mutants na sumugod at wasakin ang gusali. Nang kikilos na ang pinakamalalakas nilang mutants, pinigilan sila ni Eric at sinabing ang mga pawn muna ang mauunang sumalakay. Agad namang naglunsad ng pag-atake ang hukbo gamit ang Cure Injections. Tinarget nila ang tulay, pero ginamit ni Eric ang metal para protektahan ang kanyang hukbo. Pagkatapos nito, inutusan niya si Arclight na gamitin ang kanyang shockwave powers laban sa mga plastic weapons ng mga sundalo. Nagsimulang magkaroon ng kalamangan ang mga mutants hanggang sa dumating ang X-Men para pigilan sila. Ginamit ni Storm ang kanyang kapangyarihan para itulak paatras ang mga mutants habang ang iba pang X-Men ay sumabak na rin sa laban. Pumila ang 6 na X-Men at inutusan ni Logan ang lahat na huwag hayaang may mutant na makalampas sa linya nila. Tinawag naman sila ni Eric na mga traidor bago niya inutusang tapusin sila ng kanyang hukbo. Madaling natalo ng X-Men ang mga ordinaryong mutants kaya ipinadala ni Eric si Callisto laban kay Storm. Ginamit ni Callisto ang kanyang napakabilis na galaw para magkaroon ng kalamangan, pero mas makapangyarihan pa rin si Storm. Pagkatapos nito, inutusan ni Eric si Juggernaut na hanapin at patayin si Jimmy. Dahil dito, mabilis na sumugod si Juggernaut, nilumpasan ang lahat, at binasag ang pader para makapasok sa research center. Ipinaalam ni Hank na si Juggernaut ay humahabol sa bata, kaya agad siyang hinabol ni Kitty. Dumaan siya sa mga pader gamit ang kanyang phasing ability at ginamit din ito para hawakan si Juggernaut bago niya ito itinulak ng kalahati papasok sa sahig, dahilan para tuluyan itong maipit doon. Pero hindi alam ni Kitty kung gaano kalakas si Juggernaut dahil madali nitong nabasag ang sahig at muling lumabas mula rito. Agad siyang hinabol ni Juggernaut, binabasag ang bawat pader na madaanan nila hanggang sa magtago si Kitty sa gilid ng isang pader. Dumaan si Juggernaut nang hindi siya napapansin at nagtaka ito nang hindi niya makita si Kitty. Samantala, napalibutan naman sina Warren Worthington II at ang kanyang secretary ng 3 mutants, kabilang sina Arclight at Spike. Tinanong nila kung siya ba ang lalaking gumawa ng cure. Nang makumpirma nila ito, kinaladkad ng mga babae si Warren habang pinigilan naman ni Spike ang secretary na nagmamakaawang huwag nilang saktan si Warren. Mahigpit siyang niyakap ni Spike at pinakalma habang sinasabing magiging maayos din ang lahat, bago niya ginawang matutulis na Spike ang buong katawan niya at brutal na pinatay ang babae. Sa labas naman, patuloy na nilalabanan ni Hank at Logan ang walang katapusang hukbo ng mutants. Habang nakikipaglaban, tinutokso pa ni Logan si Hank dahil matagal itong naging diplomat bago muling bumalik sa labanan. Samantala, nakita ni Kitty si Jimmy at sinubukan niya itong itakas palabas gamit ang kanyang kapangyarihan. Pero sinabi ni Jimmy na hindi gagana sa kanya ang powers niya. Biglang bumagsak sa loob ng silid si Juggernaut at mabilis na sumugod sa kanilang dalawa. Dahil wala nang bisa ang kanyang mutation dahil sa kakayahan ni Jimmy na mag-disable ng powers, buong lakas siyang bumangga sa pader at aksidenteng nawalan ng malay. Sa kabilang banda, dinala ni Spike at ng mga babae si Warren sa tuktok ng gusali at itinulak siya pababa. Pero dumating sa tamang oras ang kanyang anak at nailigtas siya gamit ang kanyang kakayahang lumipad. Samantala, tuluyang dinaig ni Storm si Callisto at paulit-ulit itong tinamaan ng kidlat hanggang mawalan ito ng malay.
Napagdesisyonan naman ni Eric na panahon na para tapusin ang digmaan kaya isa-isa niyang inangat ang mga sasakyan. Pagkatapos nito, sinindihan ni Pyro ang mga ito gamit ang kanyang apoy bago nila inihagis papunta sa hukbo at sa X-Men. Dahil sa sunod-sunod na pagsabog, nagkaroon ng matinding pagkawasak sa buong lugar. Habang nagtatago ang X-Men, nakakita sila ng ilang hindi pa nagagamit na cure injections. Inutusan ni Logan si Bobby na pigilan si Pyro habang siya naman ang haharap kay Eric. Go ahead. You're in over your head, Bobby. You never should have left. Bago pa si Logan makapunta kay Eric, naglikha si Storm ng usok para hindi makita ni Eric si Logan na patungo sa kanya. Pagkatapos, inutusan niya si Colossus na ihagis siya papunta kay Eric, pero dahil sa adamantium sa katawan ni Logan, madali siyang nakontrol ni Eric gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit distraction lamang pala si Logan para mabigyan ng pagkakataon si Hank na may saksak ang ilang cure needles kay Eric, dahilan para mawalan ito ng mutation at maging normal na tao. Sinabi ni Eric kay Jean na iyon ang gagawin nila sa lahat ng mutants, habang nakikiusap naman si Logan kay Jean na bumalik na sa kanila. At sa loob ng ilang sandali, tila babalik na nga ang dating Jean. Pero nang paputukan siya ng hukbo gamit ang cure injections, muling lumitaw ang Phoenix at agad nitong pinaglaho ang lahat ng sundalo bago tuluyang wasakin ang buong isla. Tinulungan ng mga mutants ang lahat na makalikas mula sa isla, habang pinagsisihan naman ni Eric na hinayaan niyang makawala ng tuluyan ang buong kapangyarihan ni Jean. Habang lahat ay tumatakas, si Logan lamang ang nanatili sa likod dahil ang kanyang regeneration powers ay patuloy na nagpapagaling sa kanyang katawan habang isa-isa siyang pinaglalaho ni Jean. Sinabi ni Logan na handa siyang mamatay para sa kanya, at dahil dito ay muling lumitaw ang totoong pagkatao ni Jean. Nakiusap siya kay Logan na iligtas siya mula sa Phoenix, kaya sinabi ni Logan na mahal niya siya bago niya isinaksak ang kanyang claws sa katawan ni Jean. Pagkatapos nito, kumalma ang buong isla at tuluyang namatay si Jean, sa pagkakataong ito ay wala nang balikan. Makalipas ang ilang panahon, muling nagbukas ang paaralan. Hawak ni Bobby ang kamay ni Rogue, na nagdesisyong isuko ang kanyang kapangyarihan, habang si Hank naman ay inanunsyo bilang bagong UN ambassador. Samantala, mag-isang nakaupo si Eric sa isang chess table at sinusubukang gamitin muli ang kanyang kapangyarihan sa isang metal chess piece. Laking gulat niya nang bahagya itong gumalaw. Tungkol naman kay Charles Xavier, nabunyag na bago siya mamatay ay nailipat niya ang kanyang consciousness sa katawan ng isang comatose patient, dahilan para manatiling buhay ang kanyang isipan. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Adrian Bozo, Alvin Palanya, Dark Nero, John G. Joseph Lee, RJ Mercado from General Trias Cavite, Calax Beremo from Bacoor Cavite, Helen from Quezon City, Joshua from Daet Camarines Norte, Naidan Kiefer Martinez from Malabon, Ronald Arbado from Malang Cotabato, at Ruben Sulo from Victoria Laguna. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.